Tinalakay ng mga otoridad ang mga naka-jumper sa Pasay at Parañaque. Pati yung kabling ibinaon sa lupa, hindi nakalusot. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagtakbuhan ng mga pulis at tauhan ng Meralco sa bahaging ito ng Barangay 145 sa Pasay City kaninang umaga. Ang pakay nila, ang mga kableng yan na ginagamit sa pagja-jumper o illegal na koneksyon ng kuryente. Pero bago pa man sila dumating, Pinutol nila sa loob. Hinihila sir, nakita ko hinihila eh. Hinihila nila tapos pinutol na nila sa taas. yung mga nakakabit pang kable, isa-isang pinutol at kinumpiska. Kinailangan pang gumamit ng hagdan sa bahay na ito na naka-aircon pa. Si alias Robert na may illegal na koneksyon ng kuryente, nakipagdiskusyon pa sa tauhan ng Meralco. Meron po kayong ginagawa dito ng Meralco tapos gumagamit kayo ng illegal. Hindi silang yun lang yun. Napilitan lang daw talaga silang mag-jumper para sa bayaw niyang may sakit. Nagkasunog daw kasi sa kanilang lugar noong isang linggo, pero hanggang ngayon wala pa silang kuryente. Alam na may mali. Ngayon lang talaga. Kasi yung sumisigaw na yung bayaw ko na masakit talaga yung ano niya, mainit. Alam din ng iba pang residente na bawal mag-jumper, pero depensa nila. Hirap ng kitaan ng pera, kaya napapipilitan talaga ang kahit sino. Ayon sa Meralco, illegal na, mahal pa ang jumper. Umaabot daw sa 15,000 pesos ang binabayad sa pagpapakabit ng jumper, kaya mas mainam kung legal ang linya. Sa Barangay Baclaran sa Parañaque City naman, may mga nagja-jumper na ang kable nakabaon sa ilalim ng lupa. Kung hindi ko kaya, hindi makikita. Pinagpuputol din ng Meralco ang mga kable na iligal na nakakonekta sa electrical facilities ng LRT. Ang nag-report dito sa kanila, mismong mga taga-LRT na nakaranas pa umano ng pangharas mula sa mga residente. Giit ng Meralco, delikado ang pagja-jumper, lalo't baka malagay sa alanganin ang mga pasahero ng LRT. Yung pagkawala ng mga ari-arian, pagkasunog ng mga facilities natin, kapag nawalan po ng supply ang LRT, 450,000 nga po yung mga customer nila. So yun po yung inilalagay natin sa panganib. Sa kabuuan, nasa 40 bahay at 10 stall sa Parañaque at Pasay ang nabisto ng Meralco na may illegal service connection. Wala namang inaresto, pero posible silang maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Pilferage Act, kung saan pwedeng makulong o magmulta ng hindi bababa sa 10,000 piso. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.